May mga personal na impormasyon na hindi na dapat natin ibinabahagi sa iba. Hindi ko tinutukoy ang iyong asawa o ang tunay na pinagkakatiwalaan mong kaibigan, kundi ang pagbabahagi ng mga impormasyon na ito sa ibang tao na kailan mo lang nakilala o ang pag-post nito sa social media. Dahil hindi mo na dapat ibinabandera ang lahat ng tungkol sa buhay mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 bagay na dapat ay sarilinin mo na lang. Una, ang iyong love life. Ang nangyayari sa iyong buhay pag-ibig ay dapat manatili na lang sa pagitan mo at ng iyong partner. Hindi lang ito tungkol sa mga detalye ng inyong pagsasama, kundi pati na rin sa mga usapan o problema ng mag-asawa. Kung kailangan mo ng payo at gusto mong magtiwala sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, ayos lang yun. Ngunit wag mong isigaw ang iyong problema sa lahat, lalo na sa pamamagitan ng pag-post sa Facebook at sa iba pang social media. Bukod sa nagmumukha kang desperado sa atensyon, nagmumukha ka ring parang isang bata na hindi marunong mag-isip at humihingi lang ng simpatya galing sa ibang tao. Ang pangalawa, ang iyong pera. Kung marami kang pera, enjoy mo ito. Magpakasaya ka at gawin ang mga bagay na hindi mo nagagawa noong wala kang pera. Ngunit huwag kang magyayabang tungkol kung gaano karaming pera ang meron ka sa bangko at kung magkano ang ginastos mo pagbili sa mga luho mo. Maging proud ka sa mga naabot mo na nagbibigay sa iyo ng malaking kita at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ngunit huwag ka masyado maging detalyado sa iyong financial situation. Walang gustong makasama ang isang mayabang, lalo na kung hindi mo naman pinaghirapan ang perang iyon kundi nakuha mo lang bilang regalo, nanalo ka sa loto o minana mo lang. Dahil hindi lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay masaya sa mga narating mo. Marami sa mga yan ay lihim na may galit sa iyo at mas gugustuhin pa nilang makita kang bumagsak. Ang pangatlo, mga sikreto sa buhay. Ang sikreto ay sikreto. Tandaan na kahit ang pinagkakatiwalaan mong kaibigan ay pwedeng ipagkalat ang sikreto mo kapag nagkaroon kayo ng problema. Kaya nga diba sabi sa kasabihan, your best friend can be your worst enemy. Dahil kapag dumating sa point na nag-away kayo, gagamitin niya lahat ang sikreto mo para mapabagsak ka. Umiwas din sa mga taong mahilig makisawsaw sa chismis tungkol sa pribadong buhay ng iba. At lalong huwag kang magsalita ng masama tungkol sa isang tao kapag wala siya. Sa halip, lagi mag-ingat sa mga taong magsasalita ng masama tungkol sa iba kapag wala sila dahil kapag nagkaroon ng pagkakataon, sila rin ay magsasalita ng masama tungkol sa iyo. Ang pang-apat, mga sama ng loob. Sa isang diskusyon, siguraduhin na mag-focus lamang sa partikular na problema na pinag-uusapan sa oras na iyon. Iwasang ibalik ang mga nakaraang sama ng loob at mga problema. Ang nakaraan ay hindi magbabago. Iwasang gamiting basehan ng iyong kasalukuyang mga problema ang mga problemang nakalipas na. Ang pagkapit sa mga nakaraang issue ay kadalasang nangangahulugan na kulang ka sa argumento upang suportahan ang iyong mga diskusyon base sa kasalukuyang nangyayari. At ang mga taong gumagawa nito ay alam nila na mali sila, ngunit ayaw nilang aminin kaya't naghahanap sila ng ibang bagay na wala sa context upang suportahan ang kanilang opinyon. Kung di man ito related sa topic na pinag-uusapan ngayon, iwasang banggitin ang mga nakaraang pagtatalo dahil lalo lang lalala ito. Ang panglima, ang iyong mga goals sa buhay. Kung meron ka malaking goal na gusto mong marating, iwasang ibahagi ito sa buong mundo bago mo pa ito maabot. Ilang beses ka na ba nakabasa ng mga post sa social media mula sa mga kaibigan o kamag-anak na sabik na magsimula ng isang bagong proyekto at sobrang excited din na ibahagi ito sa buong mundo. Meron nga akong kakilala na tuwing every 2 to 3 months ay may bagong idea na magpapayaman daw sa kanila. Ngunit pagkatapos nito ay hindi mo na maririnig uli na pinag-uusapan nila pagkalipas ng ilang buwan. Ang unang point, bakit dapat mong iwasang ibahagi ang iyong mga goals sa iba dahil ito ay naglalagay ng anticipation sa ibang tao at kung hindi mo ito naabot ay magbumukha ka lang isang tao na puro salita at kulang sa gawa. Bukod dito, ang mga opinyon ng iba ay maaari magdudot lamang sa iyo ng kalituhan. Makakatanggap ka ng maraming unsolicited advice mula sa mga taong malamang ay wala namang karanasan sa kung ano ang gusto mong subukang gawin. Agad kang huhusgahan ng mga taong wala namang kaalam-alam sa kung ano ang gusto mong ma-accomplish at karamihan sa mga ito ay malamang na umaasa na mabigo ka upang may mapag-usapan lamang sila. Sa madaling salita, wala naman talagang tunay na benepisyo ang pagbabahagi ng malalaking goals at plano sa buhay mo sa ibang tao. Ito ay dahil na rin maraming bagay ang maaaring magbago habang ikaw ay nasa proseso ng pag-aabot ng iyong mga layunin. Maaaring makaapekto ang mga negatibong opinyon ng ibang tao sa iyong determinasyon at motivation. Dagdag pa rito, ang pagbabahagi ng iyong mga plano ay maaaring magdulot lamang ng labis na pressure at expectations mula sa iba. Ang mga hindi inaasahang balakid at pagbabago sa sitwasyon ay maaaring maging dahilan ng pag-aalantala at pagkabigo, at ang mga taong una mong pinagsabihan ay maaaring magdulot ng karagdagang stress sa iyong sitwasyon.
So ikaw ba, ano pa ang mga bagay sa buhay mo na hindi mo dapat i-share sa ibang tao? Type mo naman sa comment section below.